I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout po sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters. Nako mga best, nakikita ko. Ito po si Secretary Gibo ng DND. Alam nyo, sa totoo lang, ito lang yata ang nakikita ko sa mga, ang mga gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Or the rest naman, no? Okay naman, pinagtatanggol ang Pangulo. Pero si Secretary Gibo, mga kababayan, talagang nagsalita siya, no? Through social media para lang talaga ipinarating sa bansang China yung ginawa nilang pambabasto sa ating mahal na Pangulo. Kung natatandaan nyo kasi ay binati ni Pangulong Marcos Jr. yung bagong halal ng presidente ng Taiwan. Nagalit ang China doon. Sabi daw wag daw mag-create ng fire. Naks naman talaga. Parang binabaliktad lang talaga ang Pilipinas, ano? Sino ba talaga kasi nag-create ng fire? Di ba China? Sa pambubuli nila sa China, sa Western Philippine Sea. Kaya mga kababayan, ito lang si Secretary Gibo. Ako'y natutuwa at malugod talaga nagpapasalamat sa kanya kasi pinagtanggol niya ang Pangulong Marcos Jr. Hindi katulad ng iba dyan na talagang kahit sa pumapangalawa sa Pangulong Marcos Jr. wala ka man lang naririnig na pagtatanggol sa Pangulo. Mas pinupuna pa guys yung People Initiative kaysa pangharas ng China. Wala man lang kang narinig, wala man lang pagpupuna or pagkukundina, wala kasi halata naman talaga pro-China sila, no? Pero dahil dito guys, sa sinabi kasi ni Secretary Gibo, napikon yung napikon ng China, mga kababayan, yung babae. Ang sabi kasi ng una ni ni Secretary Gibo against China doon sa pambabasto sa Pangulo dahil binati niya nga yung bagong halal. Ito guys yung sinabi ni Secretary Gibo, basahin ko po sa inyo, okay? Ayan nakikita nyo yan mga kababayan. Sabi po ng Daily Tribune, ito lang ang babasahin po natin, Secretary Gibo Teodoro has word for China again. Ito yung resback niya doon sa pangbabasto sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. mga kababayan, yung pagbati niya. Sabi niya dito, it is unfortunate that the PRC Ministry of Foreign Affairs spokesperson stopped to such low and gutter level talk. Pag sinabi mong gutter, parang salitang imbornal to guys. Kaya siguro lalong nagalit itong bansang Chikwi sa resorting to insulting our president and the Filipino nation. Tama nga naman siya. And further debasing herself, the minister and party she represent in the process. Ang pinatanamaan niya guys, itong spokesperson ng babae ni secretary ng China, no? Nako, talagang medyo napiko ng China dyan guys sabi niya but again, we should not all be surprised being a nation and people enjoying the privileged rights and freedoms of a democratic society that sabi mo that an agent of a party and system of government, sabi niya ganun, incompatible with our way of life and who routinely spots state and sanction propaganda and disinformation would go that for and that law. Diba? It is unfortunate, but I am myself unsurprised. The spokesperson's statements were on brand. We and the world should not expect more. Ayan ang sinabi ni Secretary Gibo Teodoro guys, no? Talagang pinagtanggol niya po ang Pangulong Marcos Jr. Yan ang mahirap sa China, no? Parang ang akala nila na kayang-kaya nilang hawakan sa liig ang bansang Pilipinas, no? Nakatulad yung ginawa nila sa mga past administration. Alam mo, talagang itong China na magaling mambudol ito mga kababayan
sa mga style nila. So, kilalang kilala. Ang gusto nila, lahat na lang Asian country, gusto nilang manipulahin or kayang-kayanin. Yun ang alam nila, no? Pues, yung nakaupo sa Malacanang ngayon, hindi nila talaga kayang, yan guys, manipulahin or gagatungan pa, katulad ng mga nakaraan. Hindi kaya si Pangulong Marcos Jr. No? Although, sinasabi niya, friend to all, enemy to none. Pero, tama naman po yun. Lahat ng kaibigan, di ba? At walang magiging kaaway ang Pilipinas. Jesus Maria Joseph. Mabait ang Pilipinas kung sa mabait mga kababayan. Pero, dahil doon sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr., friend to all, enemy to none, pero pag sumubra naman at lumabag ka naman sa batas na talagang hindi naman kaya-aya, hindi naman pwede po yun guys. Hindi naman pwede yung nagtamimi na lang po tayo. Kaya yung ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. is diplomatic protest. Hanggat maaari, ayaw niya po talaga ng away. Kasi lahat kaibigan eh. Kung yung ang binabase ng China, yung sa China One Policy, so lahat ng international guys, ginagalang yan. Sa totoo lang. At tayo naman, masigit natin ginagalang kung ano man ang relasyon o ano man agreement o ano man ang kasunduan. Alam nyo, ang China, matagal na naking kaibigan yan, 1970s pa, no? Pero, minsan, hindi po tayo nangunguna sa pangbubuli sa kanya. Actually, sila ang nangbubuli po sa atin. Yung pambabastos nila sa mga mamamayang Pilipino, kitang-kita naman yan eh. Kaya lalo sila nang gagala ito eh. Dahil itong mga video na lumalabas, lumalabas, nag-i-spread sa social media sa buong mundo, yung the way na nag-water cannon sila, ayan na-spread, ayaw nila po yan. No? Ayaw nilang may media dyan na kinukuhanan kung paano nila hinaharas ang ating mga resupply boat. Ayaw nila yan. Pues noon yun guys. Ha? Walang nakakakita sa mga pinagagawa nila noon. Pero ngayon hindi na pwede. Sabi ko sa inyo, ibahin si Pangulong Marcos Jr. Yan yung mga ugali nila. Kaya ito si Secretary Gibo, kaya saludo ako ito. Kung ito guys, no, sa totoo lang, kung ito tatakbo sa pagkapangulo kung magkalaban sila ni Sara Duterte, ito na ibubuto ko ito eh. Bakit? He is very well experienced. Kung titingnan nyo kanyang professional background, yung accomplished background, work experience, nako mga kababayan, magugulat kayo, lalo na sa professional education background niya. Nako, very well experienced si Secretary Gibo. Kung ito tatakbo, kalabanin si Sara, natural. Dito ako. Kasi alam niya ang pamamalakad. Kaya nga nilagay ni Pangulong Marcos Jr. yan bilang DND Secretary dahil alam niya. At ito'y palaban, mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano niya pinapagtanggol ang mahal na Pangulong Marcos Jr. Hindi katulad ng iba dyan. Mataas na opisyal pa ng bansa. Pero minsan hindi mo nakikita na na kinukundi na itong China. Hindi ko mawari kung bakit. Baka pinsan niya yung may-ari, yung asawa ng presidente ng ng China, mga kababayan. So dahil diyan guys, napikon ito si Ban Changquis. Tingnan niyo ito guys, yung resback ng China. 'Di ba? Tingnan niyo, basahin ko. Nakikita niyo to guys. Siya yung nagsalita. Baka akala mo kung sino. Actually guys, no? Kahit sabihin mo itong babaeng ito, hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya. Kasi hindi sa marunong mag-usisa o susuriin kung sino ba talaga ang may pagkakamali. Natural. Ipagtatanggol niya yung sarili niyang bansa at yung kaalyado niya. Di ba? Anong sabi dito? Sabi ng remate, China rumisbak sa sita ni Gibo. Well, we will fight back. Wow, we will fight back. Okay lang. Sa salita, we will fight back. Walang problema. Lalaban kami dyan. Pero yung panggugulo, hindi kami lalaban dyan. Kasi hindi namin intensyon ang nanggugulo. Kayo po ang nanggugulo. Sabi dito guys, basahin natin China, rumisbak sa sita ni Gibo. We will fight back. Agay. Try nyo. Tingnan lang natin kung saan kayo pupulutin. Sabi po dito mga kababayan, Manila, Philippines, China will never accept anyone making provocation on the Taiwan question and we will fight back. Gawin nyo kung ano gusto nyo. Tingnan na natin kung sino ang mas lugmok ang ekonomiya.
mas papanigan pa din ang Panginoong Diyos. Kami natural dahil hindi naman talaga kami mahilig mang-away. O ito pa guys, ang sabi tingnan nyo ito, basahin natin. Ito ang tugon ni Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesperson si Mao. Ayan ayan si Corimao Ning sa sita ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. at inakusahan ang China na gutter level talk. Sabi ko sa inyo guys, napikon sila doon sa gutter pang imbornal talk talaga. Okay, si Secretary Gibo. Yan, buti nga sa kanila yan. Ayaw pala nila tawagin na gutter. Anong gusto nila tawagin natin? Natin sa kanila. Mabahong putik, ganon. Yung gutter level talk kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa talaga lang biro mo yun. Buti pa to Secretary Gibo pinagtanggol ang Pangulo. Hinikayat ni Mao ang Pilipinas na sumunod sa One China Principle nito at itigil na ang wrong words and deeds ukol sa Taiwan. What? Bakit? Ang tanong ko sa inyo, mayroong bang mali na sinasabi ang Pangulo? Is it wrong na magbumati ka sa lahat ng Pangulo sa buong mundo pag nanalo? Sus Maria Josep, wala yatang batas sa internasyonal na bawal bumati, di ba? Paano na niya nasasabihin na tumigil? Wow, talagang yun, dinidiktahan lang tayo, tapos sunod-sunuran na lang tayo. Pues, iba ngayon, iba ang Pangulo ngayon. Di ba? Hindi kami pwedeng sumunod sa mga iba't ibang bansa kung yun naman ay wala naman katuturan yung mga pinagsasabi itong bansang ito, mga kababayan. At nasa tama naman yung sinasabi ni Pangulong Marcos. There's no mali doon sa pagbati ng Pangulong Marcos Jr. sa bansang China. Kung anong problema ng China between the Taiwan, out na tayo doon. Problema na nila yun. Pero ang relasyon ng Taiwan at ang Pilipinas, out na dapat ang China doon. Hindi naman forget bumati ang Pangulo sa bansang Taiwan, it doesn't mean, kumbaga, kaaway na ng Pilipinas ng China. No, hindi naman tayo ganun guys. Lahat naman tayo, ginagalang natin yung One China policy. International, lahat naman di ba? Hindi natin nakakalimutan. May sariling utak ang Pilipinas, matalino. Pero yung pagbati mo sa isang bagong halal, I don't think mali. Di ba? Hindi mali yun. Yun, good yun. Dahil nagpapakita lang ang Pilipinas sa magandang relasyon ng China, relasyon ng Taiwan between the Philippines. Alalahan natin maraming OFW sa Taiwan. At malaking na itutulong din ang mga OFW sa Taiwan na manggagawa. At sila din, malaki din ang natutulong nila sa atin. Di ba? Sabi pa dito, nauna rito, pinalagan at hindi pinalampas ni Teodoro ang sinabi ni Mao kung saan pinayuhan nito si Pangulong Marcos na read more books ukol sa mga isyu ng Taiwan. What? Out na tayo doon guys. Ang importante kung ano po ang relasyon natin ng Taiwan between the Philippines. Ang pagkakaibigan natin sa mga bawat bansa. O kung anong issue ng Taiwan sa problema nila, sa sarili ng bansa nila, problema na nila yun. Kung anong problema nila between the China, problema na nila yun. Pero yung pag bumati ka lang sa bagong halal, hindi naman masama doon. So, papayuhin mo pa ang Pangulo, read more books. What do you think our president? Bubo? Baliktad yata, baka yung BO-BO. Diba? Excuse me, matalino ang Pangulo ng Pilipinas, actually. Nag-ugat ang nakaka-insultong pahayag ni Mao sa Pangulo ng batiin ni Chief Executive si Taiwan's President-elect Lai Ching-te, nanalo sa kamakailan lamang ng presidential election na nasabing bansa. Biro nyo yun, guys. Biro nyo yun. Yun lang, masama na. Anong gusto ng China? Sila lang ang babatiin. Hindi na ibang bansa. Alam ko may guys, may alitan itong Taiwan at China. Kung sabi ko nga kung anong alitan nila, bahala sila sa buhay nila, 'di ba?
Out na tayo doon. Oy, sabi ko nga eh. Para kay Mao, ang pagbati ni Pangulong Marcos kay Ling Ching-te ay isang paglabag sa One China policy at isang serious breach of the political commitments by the Philippines. Jesus Maria Joseph. Alam mo, hindi ko alam kung very unprofessional itong bansa na ito or sadyang BO lang talaga. Grabe, biro mo. Saan ka makakita na bawal ang bumati? Because of China policy. One China policy. Yun ba ang reason? Bawal pala bumati because mayroon tayong tinatawag na One China policy. My goodness. Ano bang klase? Napaka-buplaks ang utak nito. Sa totoo lang. Sabi po dito guys, we suggest that the President read more books to properly understand the ins and outs of the Taiwan issue so as to draw the right conclusion. Ayon kay Mao. My goodness, Madam Mao. Kung ano ang problema nyo between the Taiwan, out na ang Pilipinas doon. Issue nyo na yon. Ang pagbati, walang issue doon. That is good naman. That is a sign. Dahil ang Pilipinas, magkaibigan ang Taiwan. Lalo't marami ang OFW dyan sa Taiwan. Ay, nako, ewan. Aga namang sinupalpa ni Teodoro, si Mao, na sa naging pahayag niyong ito sa Pangulo, sabay-sabing si Mao ay stop, susat, law and gutter labor talk dyan sa uminit yung gutter lang anong tawag natin, embornal na utak sa kanya, yung babae niya, resorting to insulting our president and the Filipino nation and further debasing herself, the ministry and party she represent in the process. Sabi po ni Secretary Gibo doon sa babaang spokesperson, buti nga sa kanya. But then again, we should not at all be surprised being a national and people enjoying the privileged right and freedom of a democratic society that an agent of the party of system of the government incompatible with our way of life and who routinely spout state sanction, propaganda and disinformation would go that far and that low ayon kay Secretary Gibo nga naman. It is unfortunate but I am myself. I'm surprised the spokesperson statement were on brand. We and the world should not expect more. Dagdag pa ni Secretary Gibo kamakailan ay binati ni Pangulong Marcos President-elect Lai Ching-te ng Taiwan dahil sa pagkapanalo nito on behalf of the Filipino people. Ito yung sinabi ng Pangulo. Ay congrats. Tingnan nyo, may masama dito guys. Sige nga. On behalf of the Filipino people, this is guys, greetings ng ating Pangulo. I congrats sulit President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan next president. Sinabi ni Pangulong Marcos, my God, yan lang. Alam mo, pag ito magkaroon ng kaso, halimbawa lang guys kakasuhin mo itong ganitong klase, matatalong China dito guys. Only this beautiful words, precious word, to congratulate the new elected president of Taiwan country, tapos sasabihin mo wag daw mag-create ng fire, sabi ni Corimao. Ay sus Maria Joseph, ang pagbatay ginawa ng Pangulo matapos inihayag ng Department of Foreign Affairs DFA na nagkataon ang Pilipinas sa One China policy matapos ang eleksyon sa China. Ayan guys we look forward to close collaboration, strengthening mutual interest, fostering peace and ensuring prosperity for our peoples in this year ahead. Dagdag pa ng Pangulo. Nagpasalamat naman si Lai Ching-te kay Pangulong Marcos. Aba, talaga lang no, because of we look forward to close collaboration, ganon. Kaya nagpasalamat siya. Pero nauna yung sinabi niya, ang pambabastos sa Pangulo at sa mamamayang Pilipino. Biro nyo, sa kayo makakita ang ganyang klaseng mga pag-uugali. Yan yung babae niya, no? Tingnan nyo, mga ugali nila, hindi makain ng aso sa totoo lang. Kaya ako'y hanga kay Secretary Gibo, mga kababayan. So, ano po ang stand nyo dito sa babaeng ito na si Corimao? Kung anong hit the comment section and don't forget to hit the button bell para laging update tayo sa mga next upload videos po. O yan guys, buti pa yan sa Secretary Gibo, pinagtanggol ang Pangulo. Pero yung mga tao dyan, yung mga iba, sus, wala ka talaga maririnig. Lalo na ngayon, kumukontra na siya, mga kababayan, Ayaw niya daw yung charter change. Bakit? Ano bang pinag-usapan tungkol sa Chacha? Ano ba? Wala naman sinabi doon na buong saligang batas noong 1987 Constitution ay papalitan 'Di ba?
Yun ba? Oh, yun ba lahat yun papalitan? Ha? Hindi naman yun guys Economic provision, yun. Yun lang, wala nang iba. Anak ko, guys, talagang pumupuna siya tungkol dyan. Kumukontra sa kay Pangulong Marcos Jr. Agay, wala pang pinagkaiba kay Lini Garutay. So yun guys, maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching. Don't forget to like, hit the button bell para laging updates. Bye and babush. God bless Philippines.